Una, mga Pilipino ang nagsampa ng kaso sa ICC, hindi mga dayuhan. Pilipino rin ang nagdesisyon. Sabi nga ni Secretary Remulla, hindi ba, na gawin ito. Wala namang dayuhang nang himasok doon. Wala namang pending na kaso dito laban kay dating Pangulong Duterte para sabihin mong tinanggalan natin ng jurisdiction yung Pilipinong huwes na magpasya sa kasong ito at binasa natin sa dayuhan. Dahil nga walang pending case. Ironically, if you go by comparison, sa kaso naman ni Congressman Tevez, may kasong pending dito. Kinukuha natin siya mula sa Timor-Leste para harapin yung kaso dito. Kasi may pending na kaso dito. Sa kaso ni dating Pangulong Duterte, walang pending na kaso dito para harapin niya. At yun ang piniling venue ng mga biktima at nagreklamo para makakuha sila ng hustisya. So, wala ako nakikitang pagkagaw, ikangan, ng jurisdiction ng korte sa Pilipinas kaugnay sa issue at bagay na ito. At sangayon sa batas din na umiiro sa atin, na sinahid din naman sa hearing, pwedeng dalhin ang sino mang akusado, Pilipino man o dayuhan, sa international court kaugnay ng crimes against humanity ng mga individual. Yan ay batas pa rin na umiiral sa ating bansa. Lalo na kung wala namang kasong dinidinig dito at wala namang pending na kaso dito natin sa kanya. So pwede sanang pagpasyahan ng isang Pilipino huwes.